full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou among women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners now and at the hour of our death. Amen. Dear Lord, we humbly ask you to bless and sanctify our home and all the members of our family. We offer you our gratitude for all that you have done for us, for all that you have given us, and for the example of family virtues set for us by your own holy family. We consecrate ourselves to you, our trials and our joys, so that our home may ever be a shrine of peace, purity, love, labor, and faith. Please protect and bless each member of our family from all forms of danger, calamity, evil, and temptation. Jesus, Mary, and Joseph, look with compassion and love on all families throughout the world. Give us the grace to be dutiful and pious as parents, holy and obedient as children, so that our home on earth may foreshadow the love and happiness of our home, which is prepared in heaven. Amen. This is the Family Rosary Crusade, continuing the mission of the servant of God, Father Patrick Peyton. His mission of bringing God to man and man to God. Get ready to interact with people in the know in today's edition of Church Alive. At nagbabalik po ang Family Rosary Crusade. Nandito tayo sa ating paboritong segment dito, yung Church Alive. Ngayon ay bawat binyagang Katoliko naghahanda, inaanyayahan na dumalo sa isang natatanging pagdiriwang. Para yung pupunta ka sa isang birthday, sa isang party, kasi naghahanda ka talaga. Inahanda mo sarili mo, pati ang tsura mo, ang disposisyon mo. Pero ganito pa rin ba ang pananaw ng mga Katoliko hanggang ngayon tungkol sa pagsisimba? Yan po ay mapag-uusapan natin ngayon. Kasama natin ang isa sa pinakababorito kong pari. Tinitingala ko dahil nauna sa aking maging pari. Isang kaibigan at ngayon ay kura dito sa Our Lady of Fatima Parish sa Highway Hills, dito sa Mandaluyong City. Nandito po kasama natin. Bisita natin siya, pero bisita niya tayo sa parokya niya, si Father Jack Arada. Father Jack, magandang umaga. Magandang umaga, Father Eric. Alam mo, nung tinanong ako, sinong pwede nating interviewin tungkol sa misa? Parang dalawa lang lagi nasa isip ko di ba? Father Jenny, Father Jack. Father Jack, Father Jenny. Father, ano ba ang kahulugan ng misa sa ating pananampalataya? Ito po yung paraan natin para makatagpo ang muling nabuhay na Jesus sa pang-araw-araw nating buhay. Ang tawag po natin sa misa, culmen et fons, source and summit. Ito po yung pinagmumulan at pinatutunguhan ng buhay natin bilang mga Kristiyano. Noon pong umakyat na si Jesus sa langit, para po maipagdiwang nila yung pakikisama ni Jesus sa kanila, nagtitipon sila tuwing linggo at sa pamamagitan ng paghahati ng tinapay at pagpapahayag ng salita ng Diyos, nararanasan nila na nakakasama at nakakapiling nila ang muling nabuhay na Jesus.
Hindi natin alam yun, naisip niyo na ba yun? Yan pa lang, iyong pakikisalamuha, ang iyong pakikipagdiwang sa Panginoong muling nabuhay. Father, paulit-ulit, nadidinig natin, narito tayo sa pinakamataas na uri ng panalang, pinakamataas na uri ng pagsamba. Bakit siya pinakamataas? Sabi nga natin, ito yung puso ng pananampalataya at pagsamba natin bilang mga Kristiyano. No? Yan nga, culminate funds, pinagmumulan at pinatutunguhan ng buhay natin bilang mga Kristiyano. Dahil naniniwala tayo sa pagdiriwang natin bilang katawan ni Kristo, no? Yung tinapay at alak, nagiging katawan at dugo din ni Kristo. Ito po yung sinabi ni San Pablo na, though we are many, we are one body because we all share in one bread. No? Kaya yung katawan ni Kristo na tinatanggap natin ay sumasalamin din doon sa katawan ni Kristo na pagtitipon ng bayan ng Diyos na simbahan na katawan ni Kristo. Oo, ang katawang mystical. Kaya dito po nakakatagpo natin si Kristo at dito rin po sinasalamin kung sino tayo bilang mga Kristiyano. Tayo'y katawan ni Kristo. Ayun. Father, mga nahati sa iba't ibang bahagi, no? Ang liturhiya ng misa. So siguro sa maikling pamamaraan ay ipaliwanag ninyo ang mga elementong nakapaloob sa mga bahaging ito. Kung makikita po natin yung dalawang main parts, no, Liturgy of the Word and Liturgy of the Eucharist, ito po yung makikita natin sa basic shape of the Eucharist sa ikinuwento ni San Lucas. No? Noon pong papunta ng Emmaus yung dalawang alagad, pinagkikwentuhan nila yung nangyari ng Biyernes Santo. Nangungulila sila. Nangungulila. May isang mamang nakilakbay sa kanila. Hindi nila nakilalang si Jesus pala. Nagtanong, anong pinag-uusapan niyo dyan? Pinag-uusapan ninyo? Noon pong dumating sila sa Emmaus, umupo, may ginawa po yung mama, kaya nila nakilalang si Jesus pala siya. Naghati siya ng tinapay. At sabi po ni San Lucas, nakilala nila si Jesus pala yun dahil sa paghahati ng tinapay. At nung hinati niya yung tinapay at nakilala nilang siya si Jesus, naglaho sa paningin nila si Jesus. No? Kaya binalikan nila yung kwento ng kanilang paglalakbay. Naalala nila, kaya pala habang naglalakad sila, nagbabaga yung puso. We're not our hearts burning within us. Parang, kaya po makikita natin kaya pala ganun yung pakiramdam natin nandyan siya. Opo. Kaya dalawang pagkakataon sa pagpapahayag sa pagdiriwang natin ng misa, nakakatagpo natin si Jesus tuwing ipapahayag ang salita ng Diyos at tuwing maghahati tayo ng tinapay. Kaya po hanggang ngayon ito pa rin yung Liturgy of the Word and Liturgy of the Eucharist. Ang tinuturo po sa atin, kapag ipinapahayag ang salita ng Diyos, ang Diyos mismo ang nangungusap sa kanyang bayan. Si Kristo mismo ang nagpapahayag ng mabuting balita. Tapos sa Liturgy of the Eucharist naman po, yung tinapay at alak na nakikita ng mga mata natin ay nagiging katawan at dugo mismo ni Kristo. Na nagiging pagkain at inumin natin, na nagbibigay buhay. Father, siguro ilang komento tungkol sa mga nangyayari sa makabagong panahon, no, sa misa. May mga nagsisimba kasing mali ang pananamit. Opo. So ano ba dapat, Father? Tayo po kapag pumupunta tayo sa mahalagang okasyon, nagdadamit tayo ng maayos. Tapos nakalagay pa sa invitation, di ba? Opo, na formal attire. No? Ang kinakatagpo po natin at nakakaugnayan natin sa bawat pagdiriwang ng misa ay ang hari ng mga hari. No? Susuot nila yung pinandibo nila? Hindi naman. yung maayos na damit, no, na hindi naman kailangan mamahaling. Karong araw alam nila kung ano yung Sunday's best. Tama po. No, pero sabi nga dati, kung isa lang Sunday's best ko, di yun na isusuot mo tuwing linggo. Yung nararapat na yung nararapat, di ba? May panggalang. Hindi naman ito hindi tayo pinipilit ng Diyos, no? Pero on our part, ito yung paraan natin para pahayag ng ating paggalang, no? Ang cellphone, Father, marami nang ginawang drama sa misa ang cellphone. Opo, may nagre-ring, no? Kala mo tumatawag si Jesus habang nagmimisa, no? Kaya po... Ay, oo nga, kaya iba bilang palusot, di ba? Pag nag-ring, hello, Lord. Kaya po, sa maraming simbahan po pinapatay. Automatic. Hindi, yung iba, di ba, may pampatay. Meron pong, ano ba tawag doon? Hindi ko alam tawag Nakapasok mo simbahan, pak! Mawawala ng signal. Mawala siya ng signal. Kaya po pinapaalala. Mawala siya ng signal, mawala din ng load. Napunta lahat sa pari. So, hindi dapat yun, no? Opo. Hindi dapat nakaka-distract din.
nakakaistorbo dun sa nagsisimbang may-ari ng telepono at dun sa mga ibang yung pamayanan na nagsisimba. Father, yung dumarating sa gitna ng misa, hindi nila nasimulan. Paano ba yan? Alam niyo po, minsan kala natin ang misa parang sine, di ba? Darating tayo ng offertory. Doon ka rin. Susunod mo na yun. Dapat nating tandaan po ang misa ay kabuuan. Kaya po kahit yung mga ministers natin, pinapaalala natin lagi sa kanila, kapag naglingkod sila, yung buong misa ang kanilang dadaluhan. Ganun din po sa ating mga kapwa Katoliko. Ang tawag po sa pakikilahok natin, full, conscious, and active participation. Kaya dapat po ulitin natin yung Father, full, conscious, and active participation. Kaya dapat buong misa, naiintindihan natin, nasaksihan natin na... Kapag nakakita na ako ng parang walang full conscious. Joke lang, Father. Alam mo, napakaganda nung sinabi ng Sacrosanctum Concilium na dapat daw yung mga nangyayari sa misa ay nakikita, naaamoy, nalalasahan, naririnig at nararamdaman. Wow, that appeals to the senses. Signs that are perceptible to the senses. Kaya po, buong misa na nasasaksihan natin lahat. Father, eto siguro, gusto ko lang itong itanong sa iyo matagal na, yung novena sa loob ng misa, may mga gumagawa nun. Liturgically, paano ba yan? Nauso po yan, mga 1970s po yata, tapos may mga nagpapatuloy ngayon. Kung titingnan po natin yung mga panalangin sa misa, sa tradisyon ng simbahang Katolika, ang sinusunod po natin yung doxology, to the Father, through the Son, in the Holy Spirit. Laging ganon. Lahat po ng panalangin, pwera po mga isa o dalawang panalangin lang, ay nakapatungkol sa Ama. Madali pong makita yan sa Tagalog ng misa. At sa lumang English din, laging Father ang simula, Almighty Father. Di ba po, Ama naming makapangyarihan, Ama naming lumikha, Ama naming mapagmahal. So lahat po sa Ama, at nagtatapos lahat sa pamamagitan ni Kristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang. Oo nga. So kahit po, sasabihin po na iba, bakit kapag kakapistahan ng mahal na Birhen at mga santo, pansinin niyo po yung mga panalangin. Ganun pa rin. Sa Ama pa rin nakapatungkol. Kaya po yung mga novena na nakapatungkol sa mga santo, sa mga mahal na Birhen, hindi po siya nilalagay sa nasa labas siya ng misa. Bago magmisa. Ito po ipaghahanda natin o bahagi ng debosyon natin. So, hindi gaanong tama yung, halimbawa, Miyerkules, ini-incorporate yung perpetual help novena sa misa. Dapat po hiwalay sa misa. Makinig kayo. So, Father, siguro ay makikinig kami ngayon sa iyong mga paalala tungkol sa pagsisimba, maliban doon sa mga napag-usapan pa natin. Ngayon pong taon ng pananampalataya, mahalaga pong balikan natin na ang pananampalataya natin, hindi lang po mga katotohanan na pinaniniwalaan, kung hindi pananampalataya na pinagdiriwang at isinasabuhay. At ginagawa po natin ito sa pamamagitan ng liturhiya. At napakaganda po na sa bawat liturhiya, nakakatagpo natin ang muling nabuhay na Kristo. Sa panahon po natin ngayon, napakaswerte natin. Halos araw-araw pwede na tayong magmisa. Nung nagsisimula pa lamang po ang Kristyanismo, once a week lang. At dumating pa po yung punto na lahat ng nagdiriwang ng misa kapag nahuli, dadakipin, papatayin. Kaya nga minsan po yung isang grupo ng mga Kristiyano, mga taga-Abyssinia, nung nahuli sila, hinarap doon sa gobernador ng Roma, tinanong sila, mga Kristiyano, ang titigas ng ulo ninyo, bakit patuloy kayong nagdiriwang ng pananampalataya ninyo? Alam niyong uusigin at papatayin kayo. Ang sabi ng mga Kristiyano ng Abyssinia, sabi nila, Sine Domenico non possumus. Hindi sila naintindihan ng emperor. Without Sunday, sabi, without Sunday we cannot live. Oo, yan yung naging laman din ng pastoral letter ni Cardinal Rosales, di ba? Napakaganda po na sa Tagalog, ikamamatay namin ng walang Eucharistia. So, ikamamatay natin na walang linggo, di ba? Walang Eucharistia. At walang Eucharistia. Ikamamatay natin na wala si Jesus sa buhay. Oo, tama. Yun po siguro yung magandang isa puso't isa diwa natin tungkol sa Eucharistia. Na we cannot live without the Eucharist. Yeah. Ang Eucharistia ang pinagmumula ng buhay natin bilang mga Kristiyano. Salamat, Father Jack, at nalalaman po namin na mula sa munting katesismo na ito,
na ibinigay sa atin ni Father Jack ay marami kayong natutunan. Marami pa tayong mga inilalaan para sa inyong lahat, kaya sa pagbabalik ng Family Rosary Crusade ay tingnan natin kung paano natin makukumpleto ang umagang ito. Huwag po kayong aalis, babalik po kami. Father, thank you. One man inspired Hollywood stars to use their fame and talent to make known the truth of the statement, the family that prays together stays together. Every night I would hear my mother call us to pray, and then my father would lead us in the Holy Rosary. Praying to God was as natural to him as breathing the air. From my childhood I knew that our Lord cannot refuse his mother Mary anything. I prayed like I never prayed before, and somehow deep within me I knew that that prayer was being answered. To repay my debt, I resolved that I would work for her to make known the power of prayer to the families of the world. The family that prays together stays together. Help bring the Rosary back into every Filipino home. Hello, I'm Chiba Cobo for Leaf, your leisure and entertainment alternatives for the family. At sa araw na ito, maglalakbay po tayo patungong norte para alamin ang pagdiriwang ng mga Lawagueño ng Pamulinawen Festival. Most of the festivals in the Philippines are celebrated in honor of the Catholic Church's heroes and heroines of faith. Most of the time, the feast is of a popular devotion attributed to a well-known saint. But in other times, it could also be one whose name and life are seldom remembered except by the locality who managed to keep his tradition over time. Halimbawa po si San William ang Ermitanyo. Kakaunti ang may alam ukol sa kanyang kasaysayan, pero pinaniniwalaang galing siya sa mayamang angkan sa Pransya. Pinili niyang mamuhay ng isang dukha at naglakbay sa Espanya, Roma at sa Jerusalem. Ayon sa tradisyon na malagi po siya sa isang hermitage malapit sa Castiglione de la Pescala at itinalaga ang buhay sa panalangin at sakripisyo. His only follower then was Saint Albert, who described his master's asceticism as a rule of Saint William. Saint William died on February 10, 1157, and was canonized by Innocent III in 1202. And by that time, many were attracted to visit his tomb in Malaville and eventually followed his way of life. His disciples were later called the Order of Saint William and spread in France, Belgium, Germany, and Hungary. By 1215, following a decree of the Lateran Council, the order adopted the rule of Saint Benedict and in 1256 merged with the Order of Saint Augustine under the instructions of Alexander IV. Most of the groups founded by the Williamites remain to be called Augustinians. Ang kapistahan ni San William ay ipinagdiriwang tuwing Oktubre ng mga Agustino. Pero sa Pilipinas, inaalala si San William sa pamamagitan ng kasayahan sa lawag tuwing Pebrero sa pamamagitan ng Pamulinawin. At sa panahong ito, nagsasanib ang kulturang Ilocano sa tradisyong Katoliko. Ipinagdiriwang ang kapistahan sa lawag. This city lies in the northern part of Ilocania and means light or brightness. Buzeta, an Augustinian missionary, states that Lawag has a clear atmosphere which presents a beautiful blue skyline, and that there is no doubt that this is the reason why the place was given its name.
Lawag is home to one of the biggest cathedrals in the country at the seat of the Diocese of Lawag, the Cathedral of St. William. This magnificent Italian Renaissance structure was constructed in 1612 and was the site of the Diocesan Congress in 1932 and 1949. Masaya, makulay, at malinamnam ang Pamulinawan Festival. I'm Chi Bukobo for your leisure and entertainment alternatives for the family. May 13th, 1917. In a grassy depression in the hills outside of Fatima, the children first see Our Lady of Fatima. It was a clear day, the sun shining, when at noontime suddenly we saw a flash of lightning. We began to run, then ahead of us, we saw a beautiful lady. She was surrounded by a brilliant radiance. She said, "Do not be afraid." The lady asked if the children would be willing to accept certain sufferings so that sinners would be converted. Lucia replied, "Yes, we will." They were asked to pray the rosary to obtain world peace and to end the war. One man dared to use the electronic media as a modern pulpit of evangelization with his battle cry. The family that prays together stays together. Fill our hearts but you. Lord, we believe that you are faithful, forever true. Your promises are true. Oh God, I trust in you. The darkness won't subdue. Our hearts will evermore sing your goodness. No matter what
Prayer for a favor through the intercession of servant of God, Father Patrick Peyton. God our Father, the greatness of your power is made visible in all creation, and the work of your grace is revealed in the lives of holy people. In your unique way, you inspired the life and work of servant of God, Father Patrick Peyton, of the Congregation of Holy Cross. By his promotion of the family rosary, he showed his unbounded love for Mary, mother of your Son, and our mother too. In your loving kindness and through the intercession of Father Peyton, we ask this special favor. Grant it to us according to your will, and for your greater honor and glory, through Christ our Lord. Amen. I hope this program gave all of you comfort, courage, and hope. Its purpose is to help families in their struggle against the many evils, tearing apart family life and moral values today. There is no surer way for families to get the help they need so desperately than to ask God, to pray as a family, to pray the rosary, a gospel prayer, a prayer that never ceases to tell the family the good news that God is on their side. Ponder the message of this program deeply within your hearts, and may its joy move your family to join the millions throughout the world to proclaim the truth of the statement, the family that prays together stays together.